Okay, so good morning sa inyo mga kabayan. Speaking of Marcoleta, ah, yung sinasabi ko nga na nanggulo sa flood control investigation. Diba? Siya yung naglabas ng gotesa na walang bit-bit na kahit na anong ebidensya na traceable. Nag-deliver ng putya. Kahit yung gwardiya sa Senado, kaya hong sabihin yon. Bakit po sila nanggulo? Natatakot kasi sila na aalingasaw ang baho niya. Kaya lang ito yung baho na ipinagyabang pa, ipinagmalaki pa eh. Di ba? Oh. Ngayon, may naglabas po ng sose ni Marcoleta. Ang sabi nung hindi ko na nalagay yung kung sino nag-post. Di ba? Baka magbago isipan niya, maliwanagan, at least hindi siya napahiya. Okay? Itong material lang importante. So, pinost niya to. Ang sabi niya ho, deklarado naman daw po ni Marcoleta yung expenses no, sa kanyang sose. Kasi nga, di ba yung 112 million 857,951 and 44 cents expenses ng kampanya niya. So nakalagay naman daw po diyan sa sose. Di ba? Tama? Oh. So ngayon, eto. Wala naman hong pagtatalo na nandyan sa tag dito. Nandyan yung kabuuan ng presyo, no? Yung 112 million na expenses niya sa kanyang sose. Walang problema doon. Kaya lang ho, ang problema daw po ay nandito. Teka ha, puntahan natin. Ano ho ba ang sinasabi kasi ng Omnibus Election Code natin? Ang sinasabi ho kasi ng Omnibus Election Code natin diyan ay teka ha. So na yun. Ang hinihingi ho kasi ng Omnibus Election Code natin dito ay kinakailangan yung kanyang mga expenses. Okay? Yung expenses niya ay kinakailangan po na deklarado niya. So yung mga violation niya yan. Ito, dito sa Republic Act 7166. Ito ho yung kasi noong 1985, balikan ko lang, yung Omnibus Election Code natin, sinasabi, dapat isulat nila, i-declare nila yung pangalan ng mga donor. Pati yung TIN ID. Kailangan may photocopy nun o kaya naka-fill out yung detalye. Hindi ba ayaw niya nga? Kasi tumatanaw siya ng utang na loob sa mga nagbigay ng 75 million niya. So ngayon, sabi niya yun ay campaign donation. Okay? Pero, kaya hindi niya raw nilagay yung mga pangalan nila, pero yung halaga, nilagay niya naman sa sose. Diba? May violation pa rin. Kaya lang ho, noong 1991 kasi, ito hong amendments na nangyari. Nagkaroon ng amyenda sa Republic Act 7166. Sinasabi rito, kinakailangan daw po doon, ito yung batas na binabaan na yung parusa. Kung yung Omnibus Election Code noong 1985, ito ay krimen na may pagkakakulong, tapos censure from holding public office, ganun pagka hindi ginawa yung report. Dito ho kasi ang nakalagay ay administrative na lang yung kaso ng failure sa pag-report. Hindi niya nilagay yung pangalan, so it's a violation. Ngayon ito, isa pa. Nung nandun siya sa may COMELEC, ito na nga lang yung penalty, 1,000 to 30,000 pesos eh. Wala nang administrative case na lang yan. Except candidates for elective barangay office yan. Failure to file the statements or reports in connection with electoral provisions and expenditures as required herein shall constitute administrative offense for which the offender shall be liable to pay an administrative fine. Yan, ang penalty 1,000 up to 30,000 pesos. Discretion po yun ng COMELEC. Now, within 30 days.
Ang sabi niya sa depensa niya roon sa COMELEC, kaya na-dismiss din, ayon po dito sa amendments ng batas. Ito nga, ah, ito'y administrative na lang, penalty. So hindi na krimen, hindi mo na makakaso. Ngayon, ah, meron tayong isa pang amendment din ng batas na ang sabi, nagsisimula na maging opisyal na kandidato ang isang nagsumiti ng kanyang COC, oras na nagsimula yung kampanya nila. In his case, bali February, nagsimula yung kampanya. January 2025, tinanggap niya yung pera. So parang mahigit isang buwan yata, o basta siguro isang buwan, more or less, tinanggap niya yung pera. While he is a congressman. 'Di ba? Pero hindi pa simula ng kampanya. And therefore, sabi niya, hindi ko kailangan na isulat yung pangalan nila. 'Di ba? Pero ngayon, ang tanong, kung wala po siyang malis, kung wala pong mali siya sa ginawa na yon ni Marcoleta, bakit hindi niya, bakit niya nilagay ang budget kung magkano nagastos niya? 125. 'Di ba? Bakit nilagay niya? Pangalan di niya nilagay. Anong dahilan? Tumatanaw siya ng utang na loob. 'Di ba? Ngayon, ito pong batas na to, itong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ito yung batas na nagbabawal sa mga opisyales ng gobyerno na tumanggap ng regalo, anumang klaseng regalo. Bukod pa doon, meron pa tayo sa Revised Penal Code na pinagbabawalan din na tumanggap ng regalo. Gaya nga nitong indirect bribery. 2 to 4 months, 2 to 6 years with suspension and public censure. Ibig sabihin, yung hindi ka na makakatakbo uli, no? Perpetual disqualification from holding public office. Indirect bribery 'yon. Ang indirect bribery kasi, public officer ka, katulad sa plunder, tumanggap ka ng pera, 'di ba? Na nasa posisyon ka, taong gobyerno ka. Ang mali ni Marcoleta, hindi siya nag-resign bago niya tinanggap yung pera. Kasi hindi naman saklaw ng batas na yan, ng pagbabawal na yan, ang mga pribadong mamamayan. 'Di ba? Katulad ni PBBM, malaki nga yung mga na-contribute sa kanya. Pero civilian siya noong 2016. 'Di ba? Yun ang pagkakaiba nila eh. Si Marcoleta, congressman. So dito, sabit din siya rito sa indirect bribery. Indirect bribery, hindi po kinakailangan na merong hininging kapalit ng direkta sa'yo. Ang hininging kapalit sa kanya ay simple eh. Huwag mong i-disclose ang identity namin. Napakaliit lang na halaga yun. Sabi nung iba, napakaliit lang na kahilingan yun. Pero sinabi rin niya, may utang na loob tayo sa kanila. Which is yun ang iniingatan ng batas. 'Di ba? So, paano ngayon pumasok yung plunder? 70-80. Public officer, hindi naman yun yung ill-gotten wealth, dito po siya bumagsak. Yan, by receiving directly or indirectly any commission, gift. Bakit naman naging gift yung campaign donation? Kung si Marcoleta, base ron sa batas na yung amendments ng 1991 kung si Marcoleta ay naging official candidate nung mag-start yung kampanya. Ayon din sa batas na yon, yung mga COMELEC violations, yung mga election laws violations, magiging applicable sa kanya kapag naging official candidate na siya, which is start ng kampanya. Yung pera binigay sa kanya a month ago. So hindi po ito maituturing technically, kahit pa ang intensyon ay panggasto sa kampanya. Okay? Pangkampanya mo yan, gastusin mo yan. Pero technically, ayon sa batas, magiging considered lang yan ay election campaign donation pag naging official na si Marcoleta na kandidato. Hindi nga po nangyari. Nauna niyang tinanggap yung pera.
'Di ba? At patunay na yun ay kanyang ginastos nandun sa SOSE, pero wala yung pangalan ng mga tao. 'Di ba? So dito, sinasabi nila, government fund, government fund. Hindi naman yung government fund eh. Bakit si ERAP nung na-plunder case dati, nung 2001? 'Di ba? Hindi naman yun government fund. Waiting money yun. Hindi naman nagwe-waiting ang gobyerno. Payola yun na tinanggap niya na waiting. Oh. Tapos may isa pang akusasyon, private din. Ang source of fund, kumikickback din siya. 'Di ba? Kaya hindi totoo, yung sinasabi nila, nagulat lang sila dahil hindi nila na-review maigi na ito ay public, na ito ay hindi, ang plunder, hindi lamang po public funds. Siguro magandang itanong nyo JDB, bakit naman kahit na hindi public funds, dinadamay dyan sa plunder case? Unang-una, yung nga pong 1319, no, yung 3019, yung code, no, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act para sa mga manggagawa ng pamahalaan, elected or appointed, career official ka man, 'di ba? So, usaling pusa ron, bawal ka. Taong gobyerno ka eh. So, iniingatan po kasi hindi lamang po pondo ng bayan, kundi po yung integridad ng mga taong gobyerno. So, if you cannot live in a modest way, gusto mong magkamal ng pera, lumayas ka sa gobyerno. Yun ang idea doon. Kung gusto mong magsilbi sa bayan, 'di ba? Mamuhay ka nang naaayon sa batas. Kung bawal kang magkamal ng pera, lalo na sino ba magbibigay ng pera sa iyo? 'Di ba? Ang laking halaga niyan. 75 million. And at the time, congressman siya. Oh. 'Di ba? Sabihin man nila, hindi naman yun ill-gotten wealth. Kung hindi yan ill-gotten wealth, kung walang malis yan, bakit hindi mo dinisclose? 'Di ba? From the very beginning, sana abogado siya eh. Sinabi niya na sa mga nag-donors niya na, hindi pwede nakalagay sa batas, kailangan kayong i-disclose. Kung hindi nyo papayagan na i-disclose yung identity nyo, no thanks na lang. Pero friends pa rin tayo. 'Di ba? Dapat ganoon. Pwede niya nga sabihin na hindi pwedeng tanggapin. Kayo na lang ang magpa-imprenta, no, magpagawa ng mga campaign materials kasi hindi ko talaga pwedeng tanggapin. And then, i-donate nyo na lang sa partido. Pwedeng ganoon. Ba't hindi? Bakit personally tinanggap niya? Di ba? Ginastos sa kampanya. Okay, sabi mo eh. Di ba? Kaya diyan po pumapasok diyan sa may ill-gotten wealth. Public official pa siya. 75 million. 50 million nga lang yung threshold. Kaya ho sila ng gulo sa flood control. Diba? Kasi para hindi sumabit. At saka mukhang marami ho silang mga kaalyado na talagang sasabit. Ang totoo yung mga nagnakaw sa flood control ngayon, ng mga kongresista, senador, halos lahat po ng mga animal na yan, kaalyado ho ni Duterte noong kanyang kapanahunan. Kaya nga hindi po sila pinanagot noon eh. 'Di ba? Hindi sila pinanagot. Wala man lang doon ang maputang ina niyo, papatayin ko talaga kayo, mga magnanakaw kayo. Walang ganon. Yun ang katakataka doon. Walang ganon. Ninakawan yung gobyerno, inamin mo. Sabi niyo. Alam niyo talaga, madami diyan mga ghost project. Diba? Sabi niya ng 2020. Wala talagang delivery yan. Puro ghost. Ghost. Sabi niya. Ayun lang, wala na.